Hello guys, mapagpalang araw sa ating lahat. Narito yung latest update dito sa kaso ni Vong Navarro na sinampa ni Denise Cornejo laban sa kanya. Sa wakas nga ay nagharap nga o umattend nga itong si Denise Cornejo sa hearing na isinagawa dito sa kaso na isinampa niya laban kay Vong Navarro, at yun nga ay maraming mga netizen ang nakakapansin sa mukha niya ngayon na stress at problemado, kasi nga siguro yung iniisip niya ay pwede siyang kasuhan ng perjury kasi nga yung mga kanyang testigo ay ilang beses na hindi sumipot. At alam naman natin na yung perjury na yan ay napakalaking problema o kaso kung maaaring malaki yung kaakibat niyan. Babalik sa iyo, napakalaki kasi nga mahirap na yan na kaso yung perjury na magsisinungaling ka sa korte. Kaya siguro ito yung dahilan kung bakit ilang beses na nangyari na yung mga testigo ni Denise Cornejo ay hindi sumipot doon sa hearing na isinagawa. Ilan na yung mga kaibigan niya at ilang hearing na yung nangyari pero wala pa ring nangyari na sumipot yung kanyang mga testigo. Kaya siguro ito yung dahilan kung bakit stress itong si Denise Cornejo at nagtatago na nga siya at hindi niya alam kung ano yung kaya niyang gawin. Kaya maraming nagsasabi doon, yung mga nagko-comment dito na bakit pa ipinagpatuloy ni Denise Cornejo yung pagsampa ng kaso muli kay Vong Navarro na alam niya naman na tagilid sila. Kaya naman siguro nga nagdesisyon yung lolo niya na makipag-areglo kasi alam niya ng lolo niya, kasi nga abogado din yung lolo niya at alam ng lolo ni Denise Cornejo na tagilid yung apo niya. Kaya nakapagsalita siya na bakit hindi na lang mag-areglo yung dalawang kampo kasi nga pareho naman silang dalawa na may kaso sa bawat isa. Pero yun nga siguro ay nadadala na rin itong si Denise sa kagagawa ni Cedric Lee at yung mga kasama niya, kasi nga syempre gusto ring gumanti nitong nila Cedric Lee kay Vong Navarro, kasi alam naman natin na hindi umobra yung plano nila noon na ipapakulong itong si Vong Navarro, bagkus sila pa yung nakulong dahil sa kasong illegal detention nga ginawa nila kay Vong Navarro, na binugbog nila dahilan na muntika ng ikamatay ni Vong Navarro. Kaya naman siguro ngayon ay pagkatapos ng 8 taon na lumipas, na bigla na lang itong si Vong Navarro na meron siyang kaso na ikinaharap, na 2 kaso pa, yung isa ay walang piyansa. Ito siguro yung ganti nga nila Cedric Lee, pero yun nga lang ay tagilid pa rin sila sa kaso at malaki yung tsansa na makakalaya at makapag-bail nga itong si Vong Navarro sa kaso nga isinampa ni Denise Cornejo, kasi nga itong isang kaso na to ay walang bail, walang piyansa. Kaya ito yung inasikaso ni Vong Navarro na makapagpiyansa at para makapagbalik naman sa trabaho, para sa gano'n naman ay may pang tusto siya sa umuusad na kaso. Kaya nga marami ngayong mga netizen ang nagbigay ng kanilang sariling opinion dito nga sa kaso ni Denise Cornejo, na mapapadiin talaga si Denise Cornejo sa kaso na isinampa niya ngayon kay Vong Navarro, kasi nga sa kakulangan nga ng ebidensya na hindi kumpleto o hindi sila handa sa pagbigay o pagharap ng kanilang testigo. Kaya mga kaibigan din nila o mga kasamahan nila na testigo, meron pa nga sabi nila na bagong testigo. Bakit noon hindi lumabas yung testigo na to? Bakit ngayon pa na lumipas yung 8 taon bago lumabas yung bagong testigo? Kaya halatang halata na gawa-gawa lang talaga nila yung mga akusasyon nila kay Vong Navarro. Malinaw na paghihiganti yung motibo nila kung bakit binalikan nilang muli itong si Vong Navarro. At dito nga ay sa November 10 yata, pagtuloy-tuloy pa o may pasok, ay
may hearing na naman na gagawin. At yun nga sabi nila, kung dadalo pa nga ba itong si Denise Cornejo sa darating na hearing, kasi nga itong 60 minutes daw na nangyari ay wala man lang silang nasabi. At dito maraming nagsasabi na yung na wala namang napapala dito si Denise Cornejo at itong si Vong Navarro, yung nakikinabang dito ay yung mga abogado nila. Siyempre naman bawat hearing dyan, napakalaki ng binabayad nila. Malaki yung bayad sa abogado nila. Siyempre naman ay hindi basta-basta yung kaso at kliyente na hinahawakan nila. Kaya yung mga tao ay nakapagsabi na halimbawa na mapaikulong nga ni Vong Navarro itong si Denise Cornejo at yung mga kasamahan niyang muli. Ako kung sakali mang maipakulong nga ni Denise Cornejo itong si Vong Navarro, kung sakali anong mapapalaya. Tama lang naman yung mga iba dyan na wala silang mapapala dito pag manalo yung isa. Yung nakikinabang lang dito ay yung mga kapwa nila abogado. Parang may point naman at tama lang naman. Siyempre, abogado yan, gagawin nila yung lahat ng makakaya nila. Yung sure na sure dito yung bayad para sa kanila. Manalo man o matalo ay may kita sila at may sweldo. Pero itong si Vong Navarro at si Denise Cornejo at itong si Cedric Lee ay wala talaga silang mapapala. Mapapakulong nila o mapapakulong nila yung bawat isa, pero wala silang mapapala. Nawala lang yung pera nila o nauubos lang yung pera nila sa kaso, pero wala silang makukuha pabalik. Kaya tingnan na lang natin sa susunod na mga kabanata kung ano nga ba yung magiging resulta sa kaso nga na ikinakaharap ngayon ni Vong Navarro. Pero marami nagsasabi na makakapalaya nga itong si Vong Navarro itong taon or bago matapos yung December ay makakalaya at makapagpiyansa na nga itong si Vong Navarro, kasi nga malaki yung tsansa niya na makapag-bail nga o makapagpiyansa para makalabas pansamantala.